Ako naririnig ko na nga na ipapatawag kami sa House of Representative and it includes my name daw. Baka mamaya, alam niyo, baka maraming mga vloggers na ipatawag tong sila barbers, dahil alam niyo naman, init na init tong mga putang ina na to sa amin, ganyan. So yun, papatawag nila yung mga vloggers, lalo yung mga galit na galit sa kanila. Nagsipagbagsakan yung mga survey nila eh. Nagsipagbagsakan yung survey nila, so talagang galit na galit talaga sila sa mga vloggers. So, lahat ng pupunta sa INC rally, I implore you guys, cover it. I-video ninyo, kung wala kayong internet, i-video nyo lang. Tingnan nyo sa paligid, tingnan nyo mga nangyayari, gaano karami yung mga tao, magtanong-tanong kayo, interview kayo ng mga nagpunta doon. Ganon. Pagkatapos, i-upload nyo later kung hindi kayo makapag-live. We really need to flood social media sa January 13 ng mga nangyayari sa bansa. Kasi alam nyo, what if patawag nila lahat ng mga vloggers o walang vlogger na magko-cover? Paano yun? 'Di ba? So, ngayon pa lang, mag-prepare na rin kayo. Lahat ng mga pupunta doon, vlog about it. Do not wait for a vlogger to cover it because you all have the capability of covering the event. Vice President, ganon. Kasi naka-base ka dun sa tao. Pagka nga pinag-uusapan natin, survival ng bansa, pinag-uusapan natin, continuity plan, contingency plan. Pag survival ng bansa ang pinag-uusapan, hindi mo dapat pinapasok yung politika doon. Kung ipapasok mo man yung politika doon, huwag ka masyadong halata. Huwag ka masyadong halata. Alam naman nating lahat na ayaw mo kay Inday. Diyos ko po naman, si Inday ba gusto ka? Sinusumpa ka na nga ni Inday. Diba? But this very childish, very idiotic president, kailangan niyo pang mag-issue ng Executive Order 81 excluding the Vice President and the former presidents. Okay, and also update lang rin tayo yung yung prayer rally sa January 13 tuloy na. Maraming mga nagpo-post tungkol do sa location and ako ayoko kasing sunugin yung lugar kasi baka pag in-announce natin baka alam mo yun hanapan nila ng paraan para hindi matuloy and things like that. Just like what they're doing to maisog rallies, ganyan. So ako I suggest you talk to your friend na taga INC para para malaman ninyo kung saan yung location, saan yung mga dapat pumunta, ganon. But I think na designate na yung Liwasang Bonifacio eh. Pero maraming location all over the Philippines. Guys, it is our opportunity to show that we have reached consensus. That we have reached consensus in terms of yung mga concern natin dito sa gobyerno na to, yung mga problema natin, mga gusto nating mangyari, ganyan. The rally of the INC is really about making the nation stable. They do not want Inday Sara to be impeached, that's for sure. So they want to hold the president accountable dun sa nauna niyang salita na ayaw niyang impeach si Inday Sara. Ayan. So, sa ngayon, meron 3 impeachment na final impeachment complaint na final laban kay Inday Sara. Wala pang action ng House of Representatives. I do not know what's their plan. Kasi may period yan eh. Dapat mag-act na yung House of Representatives eh. But like I said, sabi nga, wag nating istorbohin ang kalaban pag nagkakamali. Huwag natin istorbohin ang kalaban pag nagkakamali. So, hayaan na lang natin yon. Hintayin natin kung kailan sila kikilos about it. But the more it gets delayed, mas lalo tong nagiging pabor kay Inday Sara. Ayan. But, syempre, alam natin hindi naman nila titigilan talaga si Inday Sara. Hindi nila tatantanan yan. Because, they see Inday Sara in the horizon. And they are afraid of that time na si Inday Sara na yung magde-decide at magko-call ng shots sa bansa natin. Because they know hindi sila makakaisa.
di nila mabobola yung ali sa mga gusto nilang mangyari para sa bansa. Ayan, okay? So, sa November 13, let us protect our vote. Nilagay natin si Inday Sara bilang Vice President and we want her to stay there. 'Di ba? So, pakita natin ang mga tao ay nagkakaisa at tayo ay at nais natin protektahan ang ating boto. Kung kaya dapat na hindi impeach si Inday Sara. Ayan. So mag-join kayo, no? Mag-join kayo kung saan man kayo. Hindi welcome naman kahit hindi Iglesia ni Cristo. Welcome kahit hindi Iglesia ni Cristo. Ayan, okay? So magbabatiin ko lang lahat na yung mga honor rolls natin na nandito. Si Ate Ging, hello, hello Ate Ging. JR, George Roses, hello, hello. Abby, Pam Olive, Alex Bank DG, Gracie, umpisahan na po natin mag-like, ipantay po natin sa views, sabi ni Ate Ging. Ayan. Roy Maceda, hello, coffee break. Hi guys, magtimpla na tayo ng kape. Ayan, magandang gabi, Dutertista, sabi ni Carlex Crespo. Elicia _ Chlorotica. Hello, hello. Fernando Guerrero, Andeng, hello. Coffee break, Maria Eliza Jansen from Bulacan. Ayan. Snow Bear, hello. New look, new thumbnail na sana for this year. Sige, sige. Promise, gagawa tayo ng bagong thumbnail. Ayan. Okay. Rolette Judilia, Mary Ann Veluz. Hello po. Naked Politics, hello. AKA Laleng. Rosary Claro. Saidi Torgesen. Ayan. Ho1, hello, hello. Laleng, si Laleng, nasabi ko na, no? Ayan, si Laleng. Ho1, Evelyn Ramirez, Orlando Nicolas, Luz Viminda Cabanilla, Kath Den. Ayan. Ayan, si Rosario Vida 615, Archie Ang, Stefania Silva, at maraming na kayong nandito ngayong gabi. Ayan. Malabo ang video. Malabo ba? Hindi, kanina pa yata to. Bakit ay insecure sa national security? Miss Joey, blooming mo sa new haircut. Oo nga eh. Oo nga eh. Pati nga yung, nung nagpagupit ako, sabi ko doon sa nagugupit, ay mapapalaban ka sa buhok ko. Kasi pag sinuklay niya talagang, yeah! Isang dipa kasi yung buhok ko. Mula dito, sabi ko, mapapalaban ka talaga sa buhok ko. Nung nakita nung magugupit yung buhok ko, nagulat din siya. Sabi niya, haba naman ng buhok mo, meron pa palang ganito kahaba. Sabi ko, ba't di magpapagupit? Sabi ko, titiwalag na ako. Titiwalag na ako sa simbahan. Titiwalag na ako sa iglesia. Charot lang, ayun. Kasi di ba yung pero ano yata yan yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung mahahaba yung buhok, ayun. Titiwalag na kasi ako. Tawa ng tawa yung magugupit. Kasi hindi siya makapaniwala. May tattoo ka eh. Ayun. So maraming salamat at natutuwa rin ng nanay ko na nakagupit na ang aking buhok. Ayan. Okay. Ayan. Ayun na nga, nagbigay na tayo ng update kay Erwin Tulfo. Pagkatapos, medyo light muna ha. Mga light muna tayo. Di ba sumabog yung sabi ni Yvette. Naalala ko tuloy, mga 2018, lumapit sa akin pinsan ko, nagpasama sa TV5 dahil magpatulong kay Tulfo. Pumila pa kami doon. Pero nung tanong ng pinsan ko kung ano ang sumbong niya, di tinanggap dahil hindi naman daw magva-viral ang sumbong niya. Mas maganda daw kung away pamilya, kabit, or basta yung karaniwang nakikita daw sa YouTube. In short, namimili sila ng tutulungan. Pag hindi magva-viral, di nila tutulungan. Kahit matulog ka pa sa labas ng TV5 ng ilang araw, di ka nila papansinin. This is exactly what I was saying na it is an enterprise. It is a money-making endeavor. Kasi kung talagang ang intention mo ay tumulong, dapat agnostic ka. Whether viral yan or hindi yan viral, you're going to help people if they are in dire need of your help. So, ang problema kasi, minamarket nila yung mga sarili nila as someone na, ay, action man kami. Pag may nireklamo ka sa amin, tutuganan namin yan, ganyan. Pero,
Pumili naman sila ng storya. 'Di ba? O, lalo na pag kunwari, kahit pa sabihin natin na magva-viral yan, pero kung makakalaban mo naman yung mga friends nila, hindi ka rin nila i-entertain, ganun. So, yun yung problem ko dyan. Hindi sila hindi sila honest dun sa intention nila. So, okay lang naman sa akin yun. Gusto nyo kumita? Okay lang naman. Ang importante lang, full disclosure kayo dapat dun sa mga, especially sa mga taong gagamitan nyo ng gagamitan ninyo ng, sa mga taong kukuhanan nyo ng content. 'Di ba? Na, ito, gagamitin namin to for content. This has the, this has the ability to earn money, ganon. Tapos dapat merong magandang partihan dun sa kita. Kasi syempre, lalo na pagka pinili nila yung viral na story, tapos biglang nag-viral. Hindi ka naman magkaka-content kung hindi dahil doon. Para lang yung yung writer ng script sa isang sitcom. 'Di ba? Wala kang sitcom kung wala kang magaling na writer. In this case, yung content mo, wala kang sitcom kung wala kang magaling na writer. Yung writer, yun yung nagpo-provide ng content. 'Di ba? Kasi syempre gagawa siya ng story pagkatapos yun yung gagawin ng director, mga artista, ganyan-ganyan. In this case, kung wala kang storya, wala kayong show. Wala kayong episode. So, dapat fairly compensated yung mga nagbibigay ng storya kay Raffy Tulfo, 'di ba? Ayun. So, parang for me, pag nagbigay sila ng tulong, tas 20,000 pagkatapos yung kita nung show mo, 55 million per annum, 100 million, kasi magkano yun sabi? 1.5 million to 2 million annually. So, 75 to, so mga 80 to 110 million, sabihin na natin at 55 pesos per, 55 pesos per $1. 100 million. Sabihin na natin yung operations mo sa isang taon, sabihin na natin gagastos kang 20 million. Ano ba naman ilang shows? 'Di ba parang yung reasonable, siguro yung reasonable. Hindi ko naman sinasabing wag nilang pagkakitaan Kasi okay lang naman yun kung kumikita ka dyan. Honesty lang. Yung proper disclosure, full disclosure lang. Pagkatapos, dapat fair sa kitaan. Ganon. Dapat fair sa kitaan. 4 daw na impeachment cases filed nila. May pang-4 na ba? 4 na yung file. Sino yung pang-4? Sabi ni Jim Lord, Joey, propaganda lang yung impeachment para matabunan ng issue ng pagnanakaw nila. Di naman talaga nila i-impeach si Sarah. Oo. Yeah. I think so too. Ganon. Kaso, syempre, yung mga yan, propaganda yan. Pero, what if matuloy? What if they can pull it off? They're still going to benefit. 'Di ba? They're still going to benefit sa na yun, sa propaganda na yon kung ma-shoot sa banga. 'Di ba? Pero yeah, I think ko primarily it's a distraction Ayun. Congrats sa 50K. Oo nga, 50K na tayo sa YouTube. Maraming salamat sa aking mga followers na hindi ako iniiwanan kahit kailan, nakikipagpuyatan, nakikipagchikahan hanggang madaling araw. At pag hindi inabot ng madaling araw, ay nagti-team replay. Ayan. At magpapasalamat din ako sa team replay natin, Sa mga team replay natin, the best kayo. Ayan. So, hello sa inyo. Pag napanood nyo to ng replay, magandang gabi. Ayun. November 13 po nabanggit nyo instead of January 13. Sorry. November 13 ba? January 13. January 13. Ayan. January 13, ang peace rally ng Iglesia ni Cristo, samahan po natin. January 13. January 13. Ayan. Thank you for correcting me. Ayan. Good evening, madam. Watching sa live Android TV, naka-full screen ang face mo. Ayan. Hello sa inyo. Kaya medyo nagpulbo ko ng onte para hindi nyo naman masyado makita. Mga pores ko dyan. Ayan. January 13, sayang may pasok. Kaya sabi ni Anthony Enciso, ano nyo na? I-file nyo na ng leave.
Or i-sick leave nyo na, ganyan. 'Di ba? I-ano nyo na. Join and take advantage. Find your rally spot for the historic peace gathering on January 13, 2025. Ay, ito si MC45, oh. Sabi niya, ayan, Luzon, Isabela Sports Complex, Ilagan, Albay, Sawangan Park, Legazpi City, Ilocos Sur, Vigan, NCR, Manila, Luneta, and Liwasang Bonifacio. Ayan. So, yun. Ano nyo na, yung mga, ang tawag dito, yung mga may pasok, if allowed naman kayo mag-file ng leave, mag-file na kayo ng leave. 'Di ba? Mag-file na kayo ng leave. Para sayang naman, sayang itong pagkakataon na to. Sabayan natin, samahan natin ang mga iglesia ni Cristo. And again, ako nagpapasalamat talaga ako sa sa iglesia ni Cristo for acting as the conscience of the nation. Dapat yung Catholic Church yan eh. Kasi wala tayong maasahan sa kanila eh. 'Di ba? Nagfa-file pa ng impeachment ang mga pare. Ayan. Ayun. Sabi ni Tambababoy, Miss Joey, pupunta ako sa Trump inauguration. Nabigyan ako ng ticket ng kaibigan ko. Mag-live ako swearing ng 8 a.m. At mumurahin ko lahat ng mga bangag dyan sa Malacanang. Ay, talaga ba? Congratulations, Tambababoy. In fairness, In fairness, ayun. Ang tsaka-tsaka nung ginawa nilang spin dun sa yung hindi naman kasi nag-i-invite talaga ang US government. Ang US government since 1800s. May pa ganun pa. Diyos me. Napaka-insecure talaga nitong gobyernong to. Ugali ng bangag yan eh. Yung praning na praning. No? Hindi naman talaga nag-i-invite yung ang president sa inauguration. Hindi naman talaga yan. So, hindi ka lang ay tanggapin ni BBM at ng administrasyon na to, hindi ka ganun ka-importante kay Trump. Ayan. Kakadiri. Parang, pag-aksayan pa talaga nila ng panahon para mag-explain. Ayan, ito kababayan ko, si Carl Aiken. Maulang gabi, SJDM, Ma'am Joey. Ayan, magandang gabi sa iyo, kababayan. Ma'am Joey, sorry, di ko pa send, padala ko sa iyo. Sabi ni wag naman po kayo mag-sorry. Okay lang yung wala pong rush. Ayan. Carry lang, ayan. So, ayun yun pa yung isa. Before tayo pumunta dun sa main topic natin. Nakakaloka sila doon sa pinag-aaksayahan yun ng panahon yung mga ganyang bagay. Di ka in-invite, hindi ka in-invite, ibig sabihin, di ka trip. Pag di ka trip, edi shut up. Hindi rin magja-justify pa ng kung ano-ano. Mga yan mga signs of insecurity. Ayan. Ay, sa mga naghahanap kay SAS pala, nag-send ako ng link kay SAS, pero hindi ko nakita si SAS, or at least yung mga, nung time na online ako, hindi ko nakita si SAS na online, so tingin ko malabong mag-join yung si SAS today. Ayan. Okay? So, kaya sinabi ko, spies are being identified, si Tulfo, kaso lang, low-class spy si Tulfo. Ayan. At, nga pala, mabalik lang tayo kay Tulfo really, really quick. Remember, merong similar storyline si Tulfo at saka si Alice Go eh. Si Alice Go, apparently, siya pala si Go Huaping. At siya daw ay pinanganak sa China at Chinese spy daw siya at meron daw siyang Chinese passport na yan. The Erwin Tulfo story should be treated with same intensity, same energy ng katulad ng ginawa nila kay Alice Go. Because it involves another country, it involves false identity, okay? It involves influencing the
public through media and entertainment, which by the way, meron tayong limitation, 'di ba? This really calls for yung fair treatment ng kagaya ng kung paano nyo tinrato si Alice Go, dapat ganun nyo rin tatratuhin si Erwin Tulfo, also known as Erich Sylvester. Eh ba hanggang ngayon hindi pa nag-e-explain si Erwin Tulfo eh. 'Di ba? May magandang churi yan. Mga parang yung mga gut feel ng mga nagko-comment sa post ko. Sabi, alam mo Miss Joey, ang iniisip namin dito, ang iniisip daw nung commenter na yon is that hindi kaya yung pagsabi na fake yung identity ni Erwin Tulfo is to fortify para pagdating daw ng 2028. Or for that matter, yung mga Tulfo, no? Kasi apparently parang para-parehas yata sila ng issue eh. Meron silang mga false na identity sa passport. Hindi ko pa lang alam kung, kasi yung kay Erwin Tulfo may document eh. Hindi ko alam kung may document doon sa ibang mga Tulfo, pero ayun na nga. Sabi niya, hindi ba baka kaya nila nilalabas yan, sasabihin na, kasi kung gumamit ka ng false identity, ibig sabihin, hindi ka naman talaga Amerikano. Hindi ka Amerikano. Kagaya nung kay Erwin Tulfo, ang kay Erwin Tulfo is, ang identity niya is, Filipino siya talaga. Filipino siya talaga, pero nagpretend siya na pinanganak siya sa Hawaii. Ganon. So, kasi di ba sa Amerika, sila dun eh, jus soli sila dun eh. So, kung pinanganak ka dun, you can acquire citizenship. So, pinanganak ka sa Hawaii, baka ma-afford ka ng US citizenship. Pero, dahil nga siya si Erwin Tulfo at na-verify na siya ipinanganak sa Pilipinas, so ibig sabihin, hindi ka talaga Amerikano. Pilipino ka talaga. Kasi sa late ka pa pinanganak eh, hindi naman pala sa Hawaii. Ganyan. So if that's the case, si Erwin Tulfo ay talagang Pilipino. So if Pilipino siyang tunay at let's say in this case, niloko lang niya yung Amerika, doesn't change the fact na Filipino siya. So, pagka Pilipino siya, undoubtedly, then yung citizenship issue niya, hindi na magiging issue sa mga susunod na election cycle. Nagets niyo? May sense, di ba? So, kaya kapag ka na-hurdle ni Erwin Tulfo, ng mga Tulfo brothers, itong panglilin lang na to, at nabigyan sila ng pagkakataon to run to office in next election cycles, magkakaroon tayo talaga ng senador at maraming Tulfo sa gobyerno na mapanling lang. Ayun. Kaya hindi po pwedeng itong ginagawa nila na pamimeke ng passport at pag misrepresent ng kanilang data sa kanilang US passport. Dapat talaga meron tong accountability, dapat meron tong consequence. Ayun. So hindi ko lang alam, that is only pertaining to the issuance of passport, no. There are so many aspects to this. So yung ibang mga aspeto diyan, iwan na lang natin sa mga abogado, lalo na yung mga immigration lawyers na maaring mag-discuss ng mga ganyan-ganyan, at saka dun sa mga yung citizenship ang expertise pagdating sa kanilang practice. Kasi if you notice, yung document ni Erwin Tulfo, meron siyang meron siyang social security number at saka passport number na nandun. Yung social security number niya, ayan. Original US passport number. Ang pangalan nun, under Erich Sylvester Tulfo. Pero meron rin siyang social security number under the name of
tsaka Erich S. Tulfo. So, parehas palang Erich Tulfo, no? So, wala pala talaga yung Erwin. Okay. Tama pala. Sorry. Both ano pala to? Both Erich Sylvester Tulfo. Akala ko yung social security number, meron yung Erwin Tulfo. Okay. Ayun. So, may point yung nag-comment. May point yung nag-comment na parang, hindi ba ito baka nilalabas na nila yung baho ngayon. So, if Erwin and Rafi Tulfo and other Tulfo who would have the same issue about citizenship, kapag nalampasan nila tong issue na to at hindi sila napanagot, sa mga susunod na election cycles at tumakbo sila, hindi na magagamit yung citizen issue. They just have to sacrifice the 2025 election. May sense talaga yung observation na yun. Parang yayamanin ka na ate, hindi po nagpagupit lang, yan po ang himala ng gupit. At ng aking mamahaling earring na nagkakahalaga ng 120 pesos. Sabi ni Phil Shield, tama yan, totoo yan sinabi mo. Kasi nandun din ako last 2019. Noon malinaw pa ang ating bansa sa sasagasaan pa ni Tulfo. Dahil nga sa problema hinarap ko being OFW, sus, aksaya lang nga pamasahe, sabi ni Philippine Shield. Sabi ni Eduman 1979, pinagkaperahan lang. Referring to Tulfo to, no? Pinagkaperahan lang ni Tulfo. Sa akin sa totoo lang, wala namang problema kung gusto mo magkapere. Honest ka lang, tas wala kang sasagasaang iba. Diba? Ito kung kunwari, kung magkita ka ng $2 million annually, di congratulations. Di congratulations sa pagkita mo ng 110 million annually, ganyan. Pero, huwag mo naman exploit yung mga taong humihingi ng tulong sa'yo. I-compensate mo naman sila ng maayos. Bigyan mo naman sila ng proper share of income, of wealth. Ganon. Ganun man lang sana. Hay nako, Cruz, nakasama sa dilim. Sino to? Teodoro Tagle. Seryoso to? Si Teodoro Tagle. Ayun. Hello, darkness. Sabi ni Weki, Joey Marcos Sr. also removed VP Fernando Lopez from NSC after the breakup also, and years later, FEM declared martial law and abolished the office of the Vice President. I saw this in the post of Doc Lorraine Badoy. Correct. Kaya talaga alarming talaga tong ginawa. Ni BBM. Ayan. Okay, so ready na ba kayo? Dito na tayo sa main event natin na nakakabwisit. Ayan. Okay? Nag-issue today, i-ano ko lang ha, para meron tayong visual aids. Ayan. Nag-issue today ng ayan, okay. Executive Order 89. Nilabas to, pinress release to today. Reorganizing the National Security Council. So, sabi dito, Reorganizing the National Security Council, Commonwealth Act number 1, National Defense Act. Okay? And ayan, pursuant to the EO number 292, yung Administrative Code of authorizes the President to appoint such other government officials and private individuals as member of the National Security Council. Ayan. So, na-reconstitute daw ang National Security Council noong 1992 and 2001 na nagsasabi na maaaring mag-appoint ng private individual as member of the National Security Council.
At present, the National Security Council is composed of the President as chairperson and 26 officials from various offices of the executive and legislative branches as members. So kaya raw itong nagre-reorganize because there is a need to further guarantee that the National Security Council remains resilient, capable of adapting to evolving challenges and opportunities both domestically and internationally, and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty, thereby fostering an environment conducive to effective governance and stability. So, justify lang nila no, kung saan nanggagaling yung powers ng presidente na mag-organize ng National Security Council. So, eto na ngayon ang composition ng National Security Council. Ayan. President, Senate President, House Speaker, Senate President pro tempore, 3 deputy speakers to be designated by the speaker. May say pa ang speaker, no? 3 deputy speakers. 1, 2, 3. Okay. 3 deputy speakers to be assigned by the speaker. Bukod pa, okay, so bukod pa tong majority floor leader. Kasi ibang item eh. So, 3, yung majority floor leader, may say din dyan ng speaker eh. So, 1, 2, 3. Ay, hindi. Ito, 1, 2. Ayan. Minority, majority, House, Senate, tsaka minority. Okay. So, ang House Speaker ay merong 5. So, ganun din ang Senate President, 5 din. Chairperson, Senate Committee on Foreign Relations. Oh, si ano to ah? Si Amy Marcos to ah. Kasama si Amy Marcos. Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Sino to? Teka ha. Kilalanin natin para makita natin yung mga committee chairmanship. Ano nga yun? Committee on National Defense and Security. Jinggoy Estrada. Okay. Balik tayo. Okay. So ito, yung letter J, si Amy Marcos. Yung letter K, si Jinggoy Estrada. Yung letter L, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Si Bato yan, no? Public Order and Dangerous Drugs. Si Bato. Okay? Okay, si Bato. Chairperson, House Committee on Foreign Affairs, Chairperson, House Committee on National Defense and Security, Chairperson, House Committee on Public Order and Safety. Si ano yata to? Si Ladan Fernandez. Si Akop. Akop to, Public Order and Safety. If I'm not mistaken. Executive Secretary, si Lucas Bersamin. National Security Advisor, si Anyo, right? Retired General Anyo. DFA, DOJ, DND, si Gibo, DILG, Department of Labor and Employment, Chief Presidential Legal Counsel, si JPE, Secretary, Presidential Communications Office, wow naman. Si Chavez, Cesar Chavez, Head Presidential Legislative Liaison Office, such other government officials and private citizen as the President may appoint or designate from time to time. Ayan. So here are the EXICOM. Ayan.
Ang EXICOM, President, Executive Secretary, Senate President, Speaker of the House, NSA, DFA, and DOJ. DND, DILG, and some other members or advisors as the President may designate from time to time. So makikita niyo yung members, kasama naman si kasama si Bato, kasama si Senator Amy, kasama si Senator Estrada, pero at the end of the day, si Chis Escudero lang at saka si Chis Escudero lang talaga at saka si rin ang mga doon, ang mga outside executive. Ayun. Ayun. So, tinanggal nila si Inday Sara as ang Office of the Vice President as part of the National Security Council. Why is it alarming? Okay? Bakit alarming to? Una, kasi ang mandato ng National Security Council ay ito. The National Security Council is the principal advisory body on the proper coordination and integration of plans and policies affecting national security. Sa website to ng National Security Council, ha? So, ang lawak kasi ng coverage nito, and it really handles the yung ang layunin kasi ng National Security Council is really to ensure that the country will survive from security challenges. 'Di ba? Na magsasubsist yung bansa, na mag-e-endure siya sa kabila ng mga security challenges. Ayun. So therefore, kapag ka ganito yung mandato ng National Security Council, you really have to think of the contingency plan, mga continuity plans mo, kung sino yung mga key officials na makakatulong para ma-address yung mga security issues. 'Di ba? Ang Vice President, since 1950, kasama talaga siya sa National Security Council. And I think for right reasons, no? I think the office of the Vice President should always be part of the National Security Council. Now, I can understand na may mga panahon talaga na hindi magkasundo yung presidente at saka yung vice president. At may feeling nila magkakatrayduran or whatever, ganyan-ganyan. I can understand that. Pero, hindi magandang tingnan na tatanggalin mo yung opisina ng Office of the Vice President. Kasi pagdating sa continuity planning, sa corporate world nga, meron kang tinatawag na business continuity plans. Kapag kunwari merong mga challenges, kunwari biglang nagunaw yung lupang kinatatayukan ng building ninyo, ganyan, sino mga tatawagan, kung kunwari yung CEO nyo na tag-boom-boom sa hindi inaasahang pagkakataon, what's gonna happen? Yung mga ganon. Sa Constitution natin kasi, kapag ka merong nangyari sa presidente, ang magsasucceed, Vice President. And since this is a security issue, it is but important to include the Vice President doon sa contingency plan na yan. 'Di ba? Kailangan mo talaga siyang isama dyan. Whether you like it or not, kailangan part siya nun. Okay, punta tayo dun sa politics side nito. Maaari naman kasi talaga na magkaaway, nagkabadtripan sila, ganyan-ganyan. So hindi sila magkasundo. So ayaw nilang i-share yung mga information kasi parang feeling nila magtitirahan sila. Ganyan. Okay. Does that justify na tanggalin mo yung Vice President? Hindi. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng ganun. Mas maiintindihan ko pa kung kunwari, o sige,
nagkakabadtripan si Inday. Kung kunwari ako si Bongbong Marcos tapos badtrip na badtrip ako kay Inday. Kasi alam naman natin lahat kung bakit nyo tinanggal si Inday dyan eh. Alam naman natin lahat kung bakit nyo tinanggal si Inday dyan. Ito nga yung sinasabi ko, 1950s pa lang, meron ng executive order, July 1, 1950. Kasama na yung vice president. Pagkatapos, noong 1986, okay, noong 1986, executive order din ni Tita Cory, kasama rin yung vice president sa National Security Council. And kapag kino-constitute yung National Security Council, most of the time, kasama talaga yung vice president dyan. Okay? Was Lenny a member of National Security Council? I think so. Kasama siya. Pero, dumating kasi yung point na hindi na pinagkakatiwalaan ni PRRD si Mama Lenny. So, kaya nga ito yung sasabihin ko, no? Papunta ako dyan eh. Hindi niya tinanggal si Mama Lenny as part ng National Security Council. Ang nangyari, hindi siya ini-invite. Pagkatapos ang sinasabi, hindi na siya ini-invite. Ayun. Pero cabinet meeting yata yun. Sorry. Cabinet meeting yata yun. Di ba may meeting regularly? Tapos parang nung time na yun, nagkakabadtripan na sila ni PRRD. Kasi nga yung ginamit niya yung data ng PNP. Nung naging drug SAR si Mama Lenny. Ganon. But I don't think meron talagang yung parang, sige, di ka na lang invite, ganyan. So, hindi na pupunta hindi na ini-invite si Mama Lenny sa cabinet meeting. Ngayon, dun kung sa National Security Council, I think, hindi mo siya tinanggal dun eh. Hindi siya tinanggal. Kasi, active pa rin yung EO na part talaga ang Vice President ng National Security Council. Pero syempre, delikadesa na lang din dito kay Lenny. Hindi na siya pupunta kasi alam niya hindi naman siya, 'di ba? Hindi naman siya sasama sa usapan. This leads me to the discussion dito kay Bongbong. Kunwari bad trip ka na kay Inday kasi gigil ka na 'di ba minura-mura ka and what not, ganyan. You cannot disrespect the office of the Vice President. Paano ba naman yun? Di mag-convene ka na National Security Council pagkatapos yung meeting, kung pupunta si Inday, imit mo lang. Tapos yung ayaw mong i-share, wag mong i-share. Tapos mag-conduct ka na lang ng another meeting with other members of the National Security Council na wala siya. Kasi I'm pretty sure si Inday, alam naman ni Inday na ayaw mo sa kanya. 'Di ba? Alam naman ni Inday na ayaw mo sa kanya. Pero bakit kailangan mo pa talagang gumawa ng EO 81 para sabihin na tinatanggal mo siya? Kasi sobrang disrespectful nun, akla. Sobrang disrespectful. You're disrespecting yung structure ng government, yung opisina ng Vice President, ganon. Kasi naka-base ka dun sa tao. Pagka nga pinag-uusapan natin survival ng bansa, pinag-uusapan natin continuity plan, contingency plan. Pag survival ng bansa ang pinag-uusapan, hindi mo dapat pinapasok yung politika doon. Kung ipapasok mo man yung politika doon, huwag ka masyadong halata. Huwag ka masyadong halata. Alam naman nating lahat na ayaw mo kay Inday. Diyos ko po naman, si Inday ba gusto ka? Sinusumpa ka na nga ni Inday. 'Di ba? But this very childish, very idiotic president, kailangan niyo pang mag-issue ng Executive Order 81 excluding the Vice President and the former presidents. So what are you planning to do? 'Di ba? Parang obvious. Ngayon, nagiging sobrang masama ito at nakakataas ng kilay kasi nga, may record yung tatay mo leading to martial law. Mukhang meron kayong gagawin at meron kayong mamanipulahin. Kaya mo to ginagawa.
Kung sobrang blatant na Bongbong Marcos na kaya mong i-disrespect ang opisina ng Vice President, what else can you do? Ako naririnig ko na nga na ipapatawag kami sa House of Representatives and it includes my name daw. If they can do something like this to the Vice President, don't you think hindi nila magagawa sa akin yon, kay Tio, sa ibang mga vloggers? Ipapahiya publicly, scrutinize publicly, i-reveal ang mga personal details namin sa mga hearing-hearing nilang yan. Kakalkalin ng mga personal life namin, ineme-ineme, gagawang kami ng issue. Kung kaya nilang gawin yan sa Vice President, kaya rin nilang gawin yan sa akin. Kaya rin nilang gawin yan sa mga kapwa ko vloggers. At kaya nilang gawin yan sa ordinaryong Pilipino. Eh di mo kayo pumapalag eh. Joey, pag tinawag ka, batiin mo na kaming lahat. Ah. Ay, oo. So, yun yung nakakadiri dito. Yun yung nakakaloka. Tang ina nito ni Bongbong. Sobrang balasubas. Anong iniisip ninyo dyan, mga putang ina nyo? Mekos-mekos na yan, gagawin nila sa mga Duterte. Si Piatos hindi marunong magpresidente, mag-abogado pa kaya. Parang si Lenny Lutang lang. Ano raw? Manang-mana ka talaga sa tatay mo, BBM, hayop ka. True. Kadiri ka, January 7, katulad ka talaga ng bangag. Parang walang makakontra sa pagmanipulate ng US sa Pilipinas. Gusto nila na gusto nilang walang opposing view sa on how they approach the national security issues. Ayaw nila actually si Inday ayaw niya yung Afghan refugees dadalhin sa Pilipinas, 'di ba? May mga opposition na si Inday eh. So talaga madidiskaril talaga sila pag si Inday part ng National Security Council. Pero like I said, kahit man lang sana in theory, nag-comply ka, BBM. Kahit man lang sana in theory na parang, hindi naman namin tinanggal, ganyan-ganyan. Pagkatapos, in reality, hindi nyo ini-invite sa meeting, hindi nyo binibigyan ng national security briefer, yung mga ganyan ba? Or meron kayong mga pinag-uusapan na wala si Inday, yung mga ganon. Yung ganon kasi kahit parang, sige, parang okay. In real life pala, ayaw yung makipag-cooperate sa kanya, ganyan-ganyan. Okay. Walang kumbaga parang, hindi pa rin siya talaga ganun ka 100% acceptable, pero at least kahit pa paano, hindi kasi politika talaga eh, di ba? Kahit pa paano ma-afford mo ng kahit konting pag-intindi dun sa sitwasyon. Pero yung fact na tatanggalin mo yung opisina altogether, ibig sabihin may tinatago ka. Ibig sabihin, you're gonna do kasi, kapag ka kunwari, hindi mo tinanggal si Inday sa National Security Council, tapos magpapamiting ka na magpapamiting, obligado ka pa rin kasi magbigay ng National Security Briefer dun sa Vice President eh. So, kumbaga, kung gagawa ka ng katarantaduhan, ka lang, kumbaga parang, yung ganun-ganun ka lang, yung bulong-bulong ka lang sa gilid, ganyan, hindi pa alam ko kay Inday. Ganun-ganun ka lang. Hindi yung sobrang blatant na, sige, magdaldalan tayo dito, magsigawan tayo dito, okay lang, kasi wala naman na si Inday Sare. Ganon. Ang ginawa ninyo, tinanggalan nyo ng pwesto ang isang opisina para maupo dyan. Okay?
Ngayon, lipat tayo doon sa mga former presidents na wala na rin, hindi na rin included sa mga ganitong bagay. To be fair, ako, the way I understand it, yung presidente kasi, i-designate niya kung sino yung gusto niyang i-designate na mga citizen na maaaring maging part ng National Security Council. Hindi ko sure kung meron bang EO na nagsasabi na yung mga previous president ay automatic na advisor. Ganon. But in the recent memory, what I understand is that si PRRD, tinalaga niya talaga yung mga previous president as advisor. National Security Advisors, in automatic niya, parang ganun. And so, for PRRD, yung first order of business niya, July 2016, ang una niyang ginawa at ang unang meeting ng National Security Council, inimbita niya ang mga nabubuhay na presidente during that time. FBR, GMA, Pinoy, at saka ERAP. Gloria. Ha? Gloria. Gloria nga, GMA. Oh. ERAP, GMA, Pinoy, Fidel Ramos. Ngayon, bakit napaka-importante nung hakbang na yon? Bakit napaka-importante nung hakbang na yon? Kasi, isa nga sa mga challenges ng isang presidente ay yung hindi nagko-continue yung mga policies. So, I think yung conversation with previous leaders, napaka-importante nun na mag-start off ka sa ganong klaseng conversation. I remember Sir Bobby Tiglao, noong wala pa masyado nagkikriticize kay BBM nun eh. But Ambassador Bobby Tiglao was already critical dun sa mga, hindi naman siya ganun ka-spicy. Pero yung isa sa mga observation niya, I cannot forget that. Isa sa mga observation niya, sabi niya, 3 months na. Hindi pa nagmi-meeting si BBM with the other presidents. Wala pang meeting na bonggang-bongga si BBM with PRRD. Hindi pa niya kinonvene yung iba't ibang mga presidente para makipag-usap. Ganyan. Parang at that time, ang nakakausap lang niya, of course, si GMA, dahil nga nasa sa House of Representatives si GMA. Tapos si PRRD, dahil nagkita sila sa Malacanang eh. But there was really no sit down. Nakagaya nung ginawa ni PRRD noong 2016. Why is that important? Kasi it will ensure yung seamless transfer ng knowledge, institutional knowledge, and that may assist the current president in crafting his own policies. Ano ba yung mga wins and losses ng mga previous president na he can build upon, at alin yung mga losses nila na para maiwasan mo na hindi mangyari sa administration mo. 'Di ba? Ayun. Sino to umakyat? Hello, Bang Ag Regime. Ayan. Sino to umakyat? Isa lang yung binigyan ko ng link eh. Ikaw na ba to, Sas? Ayun, sabi ni Virgilio, galit na galit ha. Otot ninyo, mga Dotae supporters, ang inyong idol ang daming pinatay sa drug war na walang due process at gumamit pa ng marijuana. Yak, I hate drugs. Sabi ni Virgilio Hervas. Hey, Virgilio, willing ka bang umakyat? Pwede nating pag-usapan yan. Joey, pag pinatawag ka sa hearing, pakimura naman si Abante kahit isa lang. Kayong mag-alala. Eksena ako ng wagas. Char. Eksena ako ng wagas. Char. Sagot, joke lang yun, ganyan. Ay, meron akong mga naririnig, mga nagsasabi sa akin, parang plano daw nila yan eh. Ay, kaya pala, I would just like to remind everyone, pagka pupunta kayo ng INC rally, i-document nyo, i-video ninyo, tapos i-post ninyo sa mga social media accounts ninyong lahat. Kasi yung naririnig-rinig kong mga chismax is that
maaari raw ipatawag yung mga vloggers, lalo na yung mga mararaming followers, ganyan-ganyan. Naku, kaya VMR, mag-ingat ka na, ganyan. Ganon. Tapos, syempre, malamang, iko-contempt na yan, ganyan-ganyan. Pagka walang mga vloggers, sino magko-cover? Ganon. So, everyone who's gonna join the INC rally, vlog about it. Vlog about it. Ayun. Kasi, baka mamaya, alam niyo, baka maraming mga vloggers na ipatawag tong sila barbers, dahil, alam niyo naman, init na init tong mga putang ina na to sa amin, ganyan. So, yun. Papatawag nila yung mga vloggers, lalo yung mga galit na galit sa kanila. Nagsipagbagsakan yung mga survey nila eh. Nagsipagbagsakan yung survey nila. So, talagang galit na galit talaga sila sa mga vloggers. So, lahat ng pupunta sa INC rally, I implore you guys, cover it. I-video ninyo, kung wala kayong internet, i-video nyo lang. Tingnan nyo sa paligid, tingnan nyo mga nangyayari, gaano karami yung mga tao, magtanong-tanong kayo, interview kayo ng mga nagpunta doon. Ganon. Pagkatapos, i-upload nyo later kung hindi kayo makapag-live. We really need to flood social media sa January 13 ng mga nangyayari sa bansa. Kasi alam nyo, what if patawag nila lahat ng mga vloggers o walang vlogger na magko-cover? Paano yun? Diba? So, ngayon pa lang, mag-prepare na rin kayo. Lahat ng mga pupunta doon, vlog about it. Do not wait for a vlogger to cover it because you all have the capability of covering the event. Ayun. So, kaya i-overwhelm natin yung social media pagdating ng 13. Ayan. Ipakita ninyo kung gaano karaming tao yung lumabas, ipakita ninyo kung gaano karaming mga nag-participate from different location ha. Kasi hindi lang naman to sa Liwasang Bonifacio tsaka sa hindi lang naman to sa Metro Manila. This is all over the Philippines. There are, I think, 13 location if I'm not mistaken eh. So maganda to talaga, meron tayo from Luzon, Visayas, Mindanao, kanya-kanyang vlog po. Ayan. Kanya-kanyang upload and share it. Overwhelm the cyberspace with the movement.